Isang mapagpalang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update ngayong Sabado, July 26, 2025. Kaninang 7:10 ng umaga ay tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Emong at tuluyan pa ito na mas humina from tropical storm. Ngayon ay ito ay isa na lang na tropical depression. Nananatili ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero posible pa rin ito na magkaroon ng contribution dahil sa ikot niya na counterclockwise ay hihilayin niya yung moisture na nandito at mas paiigtingin niya yung ating southwest monsoon. Although indirect yung contribution niya, pag lumayo pa ito ay mananatili pa rin itong southwest monsoon na makakaapekto sa ating bansa. Itong si Bagyong Emong ay merong international name na Komay na ang ibig sabihin ay isang uri ng damo galing sa, itong name na ito galing sa Vietnam. Samantala, meron din tayong minomonitor na severe tropical storm. Ito ay pangalan na may international name na Krosa. Galing naman sa Cambodia yung name na ito at ang ibig sabihin nito ay isang crane. Samantala, yung minomonitor natin noong previous weeks na si Dante ay nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility at gumagalaw ito papalayo sa Taiwan, pa-westward at wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Ang main na nakakaapekto sa atin ngayon, yung habagat. Ito ay nararanasan natin taon-taon. Ito yung associated sa ating rainy season. Kaya asahan natin kahit na malalayo at wala ng epekto yung mga bagyo sa atin ay nakakaranas pa rin tayo ng mga maulap na kalangitan na mataas yung tsansa at mataas yung tsansa ng mga pagulan, lalo na yan dito sa western part ng Luzon, sa western part ng Visayas, pero sa kasalukuyan ay wala na, mahina na yung epekto nitong habagat at konti na lang yung dinadala niyang kaulapan dito sa Visayas at sa Mindanao. Pero bagamat wala na tayong bagyo na nakakaapekto sa atin tulad ng binanggit natin kanina, posible pa rin tayo makaranas ng mga pagulan na nag-a-amount or merong katumbas na about 50 to 100 millimeters. Sa amount na to ay posible pa rin yung mga flash floods or yung mga localized floodings at pagguho ng lupa sa mga landslide prone areas. At 50 to 100 millimeters na pagulan yung inaasahan natin dito sa Ilocos Sur, dito sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at ganun din dito sa Occidental Mindoro. Simula yan today hanggang bukas ng hapon. Para naman bukas ng hapon hanggang sa Monday ng hapon ay mananatili na nakataas sa yellow yung ating weather advisory dito sa buong Ilocos region kasama yung Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Para naman sa Monday ng hapon at sa Tuesday ng hapon, mananatiling nakataas sa yellow. Ibig sabihin, 50 to 100 pa rin na millimeters na mga pagulan yung inaasahan natin dito sa Abra, Benguet, Ilocos region, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Nabawasan na rin yung epekto niya ng habagat dito. Kaya wala nang nakataas dito sa Occidental Mindoro. Ganun din dito sa southern part ng Calabarzon at Mimaropa. At para naman sa ating forecast bukas, at patuloy kasi na makakaapekto sa atin yung hanging habagat. Kaya magiging maulap pa rin yung ating kalangitan bukas at except lang dito sa southern part ng Bicol region. Dahil itong sa southern part ng Bicol region ay mas maaliwalas na yung kalangitan na kanilang mararanasan ayon sa ating forecast at mas maliit na yung percentage na magkakaroon sila ng mga pag-ulan. Pero dito sa buong bahagi ng Luzon, except lang dun sa Bicol region, ay mananatili na maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Of course, dahil kasama sa Luzon, itong Palawan, ay makakaranas din tayo ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Pero dito sa Visayas at sa Mindanao, magiging mas maaliwalas yung ating kalangitan, mas konti rin yung tsansa ng mga pag-ulan. At agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 27 to 32, sa Tacloban ay ganun din, pero sa Cagayan de Oro ay 25 to 33 at sa Davao naman ay 26 to 33. Kahit na wala tayong nakataas na gale warning ngayon, gusto pa rin natin paalalahanan yung ating mga kababayan na mangingisda at seafarers dahil posible pa rin na makaranas tayo o maka-experience tayo, encounter ng mga alon na posibleng umabot ng 3.2 meters. Approximately, ang katumbas niyan ay kasing taas ng isang ordinaryong bus na ating sinasakyan. Pero dito naman sa
mga seaboards ng Palawan, dito sa Sulusi at ganoon din naman sa around dito sa Visayas at Mindanao ay malaya tayo na makakapaglayag at mangisda. Para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon simula Lunes hanggang Wednesday, crucial po no yung Monday dahil sa zona ni PBBM at ang ating forecast ay mananatiling maulap at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pero in terms of intensity, mas mababawasan na ito. Itong kaulapan na ito ay associated pa rin sa habagat na magpapatuloy hanggang sa Wednesday. Dito naman sa Baguio ay magiging maulap din, pero sa Legazpi, mananatili na maaliwalas ang ating kalangitan at mas konti yung mga pag-ulan. Yung mga pag-ulan lang na mararanasan natin dito ay associated dito sa mga localized thunderstorms. Ganun din dito sa Metro Cebu, Iloilo City, Tacloban City, partly cloudy to cloudy skies, at dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Pero mas mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula dahil nasa western part ito ng Mindanao. At yung localized thunderstorm na binabanggit natin na posibleng magpaulan dito sa mga nakataas na partly cloudy to cloudy skies, ay ito yung halimbawa na nagbabiyahe tayo at makaka-encounter tayo ng biglang buhos ng ulan sa isang lugar, pero pagdating natin doon sa pupuntahan natin ay wala namang mga bakas ng pag-ulan, at yun yung mga isolated o pulo-pulo na mga pag-ulan na localized lang yung epekto. At ang ating araw ay lulubog mamayang 6:27 ng hapon at muling sisikat bukas ng 5:38 ng umaga. Also, yung high tide natin ay bukas ng tanghali at yung low tide ay bukas ng gabi, approximately mga alas 8 ng gabi. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.